Kapag narinig mo ang salitang Albay ay agad na pumapasok sa ating imahinasyon ay ang kanilang pinagmamalaking bulkang Mayon na talaga namang dinarayo ng maraming tao taon-taon. Bukod dito ay mayaman din ang Albay sa kanilang mga pananim gaya ng nyog, abaka at ang kanilang pinakatampok na sili. Kilala din ang lugar sa kanilang masasarap na delicacies gaya ng mga ginataan at syempre ang legendary nilang Bicol Express at Chili Ice Cream. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa bayan ng Bakakay sa Albay. Ito ay ang talaga namang napakasakit na naging kamatayan ng isang dalaga na dapat sana ay magtatapos na summa cum laude sa kursong accountancy na si Rhea Boneo noong nakaraang taon. Si Rhea ang kauna-unahang magtatapos sa kanilang pamilya. Ngunit isang buwan bago pa man siya makapagmarcha ay natagpuang wala ng buhay ang dalaga sa masukal na bahagi ng barangay Hindi, Bakakay, Albay. Paano sinapit ng isang matalino at masipag na dalaga ang ganoon kasakit na kamatayan? Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Alas 12 pasado ng madaling araw noong June 6 taong 2022, habang mahimbing na natutulog ang karamihan, ay nakatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Bakakay, Albay tungkol sa natagpuan umanong katawan ng babae sa masukal na bahagi ng kagubatan sa Purok 3, Barangay Hindi, Bakakay, Albay. Nang marating nila ang area, ay marami na ang tao doon at dito ay nadatnan nila ang katawan ng isang babae, nakadapa, nakataas ang damit, punit-punit ang suot na maong na pantalon, nawawala ang pang-ibaba nitong kausuotan at may malalaking sugat sa leeg, batok at ulo. Ganon din sa mga braso nito at kamay na siyang senyales na nanlaban ang biktima. Ang biktima ay kinilalang ang 22 years old na dalagang si Rhea Boneo na residente din ng sabing lugar. Ayon sa ina ng dalaga, ay huli nilang nakita itong buhay noong June 5, 2022 nang ganap na alas 5 ng hapon. Pupunta ito sa bayan para kunin ang pinadalang 500 pesos ng kapatid nitong lalaki sa GCash. Binili niya din na dumaan ito sa nakababatang kapatid na lalaki para sabay na silang umuwi ng bahay. Ngunit tanging ang anak na lalaki lamang ang nakauwi at hindi nito kasama si Rhea. Ayon pa nga dito ay hindi niya nakita ang dalaga. Dito na nag-alala ang ina ng biktima at mga kapatid dahil sa tuluyan ng binalot ng kadiliman ng paligid at lumalalim na din ang gabi, ngunit hindi pa rin ito umuwi ng bahay. Kaya naman gamit ang mga flashlight ay nagsimula na silang maghanap sa dalaga. Kasama ang ilang mga kamag-anak ay nilibot nila ang lugar na maaaring puntahan nito, ngunit wala silang nakitang Rhea Boneo. Hanggang sa may mapansin silang mga patak ng dugo at nang sundan nila iyon ay dito na nila nadiskubre ang kalunos-lunos na kalagayan nito. Sa ginawang investigation ng mga pulis ay may isang lalaki ang lumapit sa kanila. Ayon dito ay dumaan siya sa lugar kung saan nakita ang biktima ng bandang alas 6 ng hapon noong June 5. At dito ay napansin niya ang isang lalaki na nakadilaw ng damit, puting short na tumatakbo palabas sa lugar kung saan nakita ang katawan ni Rhea. May mga talsik ng dugo ang damit nito at may dala-dala itong itak. Siya po yung nakita doon na tumakbo sa crime scene at meron din tayong mga circumstantial evidence na nagtuturo na siya yung suspect natin sa kasong ito. Nang ipakita ng mga pulis sa kanya ang album ng mga taong nagkaroon ng record sa kanilang tanggapan, ay dito positibo nitong kinilala ang lalaking nagngangalang Ariel Marbella. Papasok ako dito, yung sa looban, tapos nakita ko po yung lalaking nakayelo na puro dugo yung damit, may hawak na itak. Pagtingin ko sa baba, nakita ko maraming dugo. Tapos pag tingin ko ulit sa unahan, yun na po yung tumakbo na yung lalaki. Kinabahan kasi po ako noon kasi di ko alam kung ba't yung tumakbo. Pagtingin ko po dito, sinabi ko sa mga matanda dito na gano'n nga may nakita ako. Ang sabi nila, baka daw may may kinatay lang na hayop dyan. Uwi ko po, mga alas 7 ng gabi. Yan na po, nakatanggap na po ang balita tungkol dito. At yun nila po, na di pa po daw umuwi. Nalaman na lang namin po sa sa tiyuin niya na gano'n na nga po, wala nang buhay si Ate Rhea. Tawag po ako, tapos may pinakita po sa akin na photo album
Tapos yung pag ano ko po, hinahanap ko dun sa photo album. Nakita ko po yung mukha ni Ariel. Tapos yun po yung tinuro ko sa kanila na yun nga talaga yung nakita kong mukha. May ilan ding nagbigay ng pahayag na noong umaga ng June 5, 2022 ay nagkaroon na ng kaguluhan sa Purok 1 kung saan ay nagkaroon ng alit ang ilang mga kalalakihang nagiinuman at isa na nga dito ay si Ariel Marbella. Lasing na umano ito at tila galit na galit nang umalis ng bandang alas 4 ng hapon. Si Ariel ay dati nang nadakip ng kapulisan noong 2019 dahil sa kasong pagnanakaw. Ngunit pinakawalan din nila ito dahil sa nagkaroon ng amicable settlement sa pagitan nito at ng nagreklamo. Dahil sa naging statement ng witnesses ay itinuring ng kapulisan si Ariel Marbella bilang person of interest. Agad nila itong hinanap para imbitahan para sa ilang mga katanungan. Ngunit mas lalo pang lumalim ang kanilang hinala dahil sa wala ito sa kanilang tinitirhan at hindi na rin ito umuwi ng bahay mula nang mangyari ang krimen. Kaya naman ay naging subject ito ng isang manhunt operation. Nakipag-ugnayan ng mga kapulisan sa tanggapan ng barangay at sa mga tao sa community para sa mabilis na pagdakip sa suspect. Naglabas naman ng pahayag ang Municipal Mayor ng Bacacay Albay na si Mayor Dinky Romano na magbibigay sila ng 50,000 na pabuya sa kung sinong makakapagbigay ng information sa kinaroroonan ng suspect na si Ariel Marbella. May mga report sila na natanggap na maaaring ito ay nagtatago sa kagubatan ng barangay hindi, kaya naman ay sinuyod ng mga pulis ang masukal na area sa lugar, kasama ang mga concerned citizens na galit at nais din na mapanagot ang gumawa noon. Nahirapan pa sila dahil sa kabisado ng suspect ang gubat, dahil sa araw-araw umano itong nandoon at naghahanap ng kahoy na siya nitong kinabubuhay, kaya naman ay familiar ito sa terrain ng lugar. Matapos ang ilang araw na paghahanap, ay natauan nila ito at naaresto noong June 8, 2022. Ayon sa report ng kapulisan ng Bacacay, ay malaki ang naging tulong ng community para sa pagkakaaresto sa suspect. Nahuli ito ng ganap na alas 12:15 ng hapon. Walang suot na damit sa itaas, nanghihina, balisa at tila ba hindi natutulog. Dinala nila ito sa Bacacay Police Station. Mariin namang itinanggi nito na may kinalaman siya sa krimen at nang tanungin kung bakit siya nagtatago ay sinabi nito na dahil sa natatakot siya sa mga pulis. Ilang araw matapos ang pagkakadakip kay Ariel Marbella ay isa pang 19 anyos na dalagang lumapit sa tanggapan ng pulis. Ayon dito ay isa siya sa mga biktima ni Ariel na muntik na nitong pagsamantalahan. Ayon dito noong March 9 taong 2018, 14 anyos pa lamang umano siya noon at nag-aaral bilang grade 9 students ng Zamora Institute. Pauwi na siya sa kanilang bahay ng bandang alas 5:30 ng hapon. Habang tinatahak niya ang masukal na daan, ay isang lalaki ang humablot sa kanya at pinalo siya ng kahoy. Buti na lamang at nagawa niyang manlaban at makawala mula rito. Kaya naman siya ay nakatakas. Ang nasabing lalaki ay positibo nitong kinilala na ang person of interest na si Ariel Marbella. Napahagulhol ito ng bumisita sa burol ni Rhea dahil sa tila na nariwa umano sa kanyang alaala ang nakakatakot na karanasan. Ako noon galing school, around 5:30 po, yung dismissal po kasi 5 p.m. Sinalubong niya ho ako noong panahon na yun. Nagkasalubong ho kami, wala ho siyang kahit ano, wala hong takip ang mukha, walang kahit ano sa mukha niya, kaya nakikilala ko ho siya. Ngayon nung nagkasalubong ho kami, may hawak-hawak na ho siyang 2x2. At isa pag hakbang ko ho patalikod, hinampas niya ho sa akin yung 2x2 na hawak-hawak niya sa bato ko. At bumulagta ho ako, gawa na siyempre nakatalikod ho ako. Yung cellphone ko ho, ihagis ko na ho palayo at ako, tumumba ako na nakadapa. Pinatihaya niya pa po ako, pinagsakal, pinagbubugbog that time. Almost 5 minutes kami sa ganong posisyon hanggang po sa nakatayo ako. Nanlaban po ako that time. Tapos siguro po napagod sa gawa ng madami hong dumadaang motorista dito. Siguro po sa gawa ng takot niya na may makakita sa amin. Nakita niya ko yung cellphone ko, itinakbo niya. Doon ho siya lumusot at ako itinakbo ko na rin yung sarili ko. Samantala ay nahirapan naman ang kapulisan dahil sa hindi nila nagawang matagpuan ang mga hard evidence na magdidiin sa suspect gaya ng ginamit nito sa kanyang ginawang pagpatay. Muli nilang sinuyod ang gubat dahil sa malakas ang kanilang hinala na dito itinago ng suspect ang murder weapon.
ngunit bigo sila na matagpuan iyon. Nanatili namang in denial ang suspect na si Ariel, ngunit ayon sa mga pulis ay may mga pagkakataon na nakikita nilang balisa ito, nakatulala at tila malalim ang iniisip. May mga pagkakataon din umano na sinasabi nito na siya ay nagsisisi, ngunit hindi naman ito sinasabi kung ano ang bagay na pinagsisisihan. Ganon pa man ayon sa kapulisan, ang mga statement ng witnesses at mga circumstantial evidence na nagtuturo kay Ariel Marbella ay sapat ng dahilan para ito ay sampahan ng kasong panggagahasa at pagpatay. Kasabay ng pagbuhos ng ulan noon ay inihatid ng pamilya at mga nagmamahal kay Rhea ang kanyang labi sa kanyang huling himlayan. Nagsagawa sila ng misa ng pamamaalam sa St. Rose of Lima Parish Church bago nila siya dinala sa Heaven's Gate. Lahat sila ay nakasuot ng puting t-shirt na may mga nakasulat na katagang Justice for Rhea Boneo. Ang kanyang nobyo ay nagmula pa sa ibang bansa na umuwi at masakit na inihatid ang nobya. Dala pa nito ang paboritong pabango ni Rhea na lagi nitong gustong ipabili sa kanya. Ayon sa pamilya, si Rhea ay isang mabait na anak, matalino. Sa katunayan ay consistent honor student ito mula ng kanyang pakabataan. At magtatapos na sana ito bilang summa cum laude noong July 7, 2022 sa kursong Bachelor of Science in Accountancy sa Divine World College ng Legazpi City. Punong-puno ito ng pangarap at talaga namang gagawin ng lahat para lamang makatapos ng pag-aaral. Ayon sa ina ng dalaga, ay nagagawa nitong pagsabayin ng pagtatrabaho at pag-aaral. Nagsisilbi kasi ito bilang student assistant sa kanilang paaralan. Noong kasagsagan ng pandemya, ay nagtatrabaho ito sa Department of Labor and Employment sa araw at nag-aaral naman sa gabi. Ang kanyang ama ay mananahe at paiba-iba ng lugar kung saan ito makakita ng trabaho. Ang kanyang mga nakatatandang kapatid naman ay nagtatrabaho sa Sorsogon para makatulong sa kanyang pag-aaral. Si Rhea lamang ang inaasahan ng pamilya at ito lamang ang kanilang pag-asa para makaahon sa hirap ng buhay. Ngunit lahat ng pangarap ng pamilya Boneo ay tila gumuhong lahat ng dahil lamang sa isang lalaking nagkaroon ng labis na pagnanasa sa laman. Habang nakaburol si Rhea, ay isang parcel mula sa online shopping ang natanggap ng ina. Ito ay ang 2 pares ng sandals, isa para sa dalaga at ang isa ay para sa kanya. Nasusuotin sana nito sa pag-akyat sa stage sa pagtatapos ng anak. Hindi rin daw nila alam na summa cum laude ito, mahilig kasi umanong magsorpresa ang anak. Isa na namang pangarap ang tinuldukan ng karahasan. Minsan sa mga ganitong pangyayari ay hindi mo masisisi ang ilan kung bakit nila ninanais na muling maibalik ang parusang kamatayan. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.